Minatamis na munggo o red mung bean paste, napakasimple lang gawin pero kayang-kaya pa po nating mas pasarapin. Tara, umpisahan na po natin. 1/2 kilo na red munggo, palambutin lang po natin. Pwede po sa regular na kaserola. Pwede rin po sa mga pressure cooker, 25 minutes lang po, malambot na po ito. Pwedeng huwag durugin, pwede nyo rin pong i-mash, pwede nyo rin po itong gilingin, nakadepende na po sa inyo kung anong texture po ng munggo yung inyo pong gusto. Then, mag-add po tayo rito ng 1/4 kilo ng asukal. Kahit anong kulay po ng asukal ay pwede nyong gamitin. 1/2 teaspoon ng salt to balance the taste. At ang sikreto para mas sumarap, maglagay po tayo rito ng 1 cup po ng coconut cream. Yung iba, tubig lang po yung gamit dito, pero itry nyo pong kakanggatang ilagay. Napakasarap po ng magiging resulta. Then, isa lang po over medium heat hanggang sa makuha po yung lapot na gusto natin. Tandaan lang po na yung lapot po ay nakadepende po sa kakailanganin natin kung gusto po nating mas malapot or dapat po mas malambot dahil ito po ay mas lalapot pa habang ito po ay lumalamig. Pwede naman pong gumamit ng green munggo pero para po sa akin kapag pang filling or pang toppings, red munggo po talaga yung masarap. Mapapansin ninyo na kapag hinati po natin ito sa gitna, mabagal na po yung pagdidikit nila at kapag inangat po natin yung ating sandok or spatula, hindi na po ito basta-basta pa mahuhulog, meaning sakto na po yung pagluluto nito, firm na po yung pinaka-outcome pero malambot pa rin po. At kapag lumamig na po yung ating red munggo, magiging ganito na po yung pinaka-consistency. Tatagal sa ating chiller ng 1 to 3 weeks, mas tatagal naman po ng 1 to 3 months sa ating freezer. Dito po sa ating recipe, halos 1.5 kilo po yung ating nagawa. Gumagawa lang po talaga ako ng maramihan dahil nga po pwedeng-pwede naman po natin itong ipang stock. So anytime natin kailanganin, ready to use na po. Kung gusto niyo pong mas kaunti, pwede pong hatiin yung ating pong buong recipe.